Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa pinakamahusay at veteranong aktor na si Lito Pimentel. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Lito Pimentel, ipinanganak bilang Jose Lito Pimentel noong May 27, 1963, ay isang veteranong aktor at host sa telebisyon sa Pilipinas na may karerang tumagal na ng mahigit 4 na dekada. Pamangkin siya ng yumaong tanyag na game show host na si Pepe Pimentel, naging kilalang pangalan si Lito noong dekada 1980, at kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamaasahang character actor sa pelikula at telebisyon sa bansa. Maagang buhay at simpleng simula. Ipinanganak siya sa General Tino, Nueva Ecija. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa kanyang kabataan, dumaan siya sa matinding pagsubok. Umalis siya sa kanilang tahanan dahil sa problema sa kolehiyo at minsan ay naranasan pa niyang mamuhay sa lansangan. Nagsimula siya sa industriya bilang personal assistant ng mga awit na si Sid Malabor, at kalaunan ay kay aktor na si Edgar Monday, kung saan kumikita lamang siya ng 20 piso kada araw. Pag-angat sa karera, panahon ng Liberty Boys. Dumating ang malaking oportunidad ni Lito nang madiskubre siya ng kilalang talent manager na si Alfie Lorenzo. Isinama siya sa grupong Liberty Boys, kasama sina Patrick De La Rosa at Ray PJ Avellana. Unang pelikula, nagkaroon siya ng maliit na papel sa Schoolgirls, 1982. Maagang tagumpay, lumabas siya sa mga kinikilalang pelikula tulad ng Moral, 1982, at Broken Marriage, 1983. Parangal, noong 1988, nanalo siya ng Gawad Urian bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Kapag Napagod ang Puso. Pagiging host at imahe bilang Street Smart. Noong huling bahagi ng dekada 1980, pumasok siya sa hosting. Naging bahagi siya ng noontime show ng GMA Network na Launch Date 1988. Dahil sa kanyang natural na pagpapatawa at pagiging relatable, naging paborito siya ng masa. Noong 1991, nakasama niya ang kanyang tiyuhin na si Pepe Pimentel sa sikat na game show na Family Kwarta o Kahon. Mga pagsubok at pagbangon. Noong kalagitnaan ng dekada 1990, naapektuhan ang kanyang karera dahil sa personal na problema sa paggamit ng droga. Noong 1996, pansamantala siyang nawala sa industriya at nagpunta sa Australia ng 2 taon para sa self-rehab. Pagbalik niya noong 1997, nahirapan siyang makakuha muli ng trabaho dahil sa kanyang nasirang reputasyon. Ngunit noong 1999, nabigyan siya ng panibagong pagkakataon ng talent manager na si Cornelia, Tita Angge, linang kunin siya sa seryeng Merenela ng ABS-CBN, bilang ama ng karakter ni Shaina Magdayaw. Dito nagsimulang muling bumangon ang kanyang karera. Huling bahagi ng karera at kasalukuyang buhay. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan siya ni June Rufino mula noong 2017 at nananatili siyang aktibo sa industriya, lumalabas sa mga proyekto ng ABS-CBN at GMA. Mga bagong proyekto, lumabas siya sa mga pelikulang Rewind 2023 at Hello, Love, Again 2024, kung saan ginampanan niya ang ama ng karakter ni Alden Richards. Telebisyon, kabilang sa kanyang mga kamakailang palabas ang Widows War 2024 hanggang 2025 at House of Lies 2026. Personal na buhay, 2 beses na siyang nag-asawa. Ang una niyang asawa na si Bobby Mercado ay pumanaw noong 2024. Sa kasalukuyan, may kinakasama siyang mas batang non-showbiz partner at nagkaroon siya ng mga anak sa edad na 55 at 62. Itinuturing niyang inspirasyon ang kanyang mga anak upang manatiling malusog at patuloy na magtrabaho. Nagustuhan niyo ba ang ating video mga kakwento? Huwag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!